Isang bagyo ang nagdala sa dalawang magkaibigan sa bundok, ngunit hindi nila alam na higit pa sa unos ang nakaabang. Sa pantaha mo bang ang kadiliman mismo ang pipili kung sino sa kanila ang mabubuhay at sino ang magiging pagkain ng mga nilalang sa bundok ng mga aswang? Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at salaysay na ibinahagi ng ating mga kababayan. Layunin nitong magbigay ng katatakutan at aral, hindi upang saktan o dungisan ang pangalan ng sinuman. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Minsan, ang pinakadelikadong mga gabi ay hindi yung may kasamang ingay ng syudad, kundi yung mga tahimik na gabi sa gitna ng kagubatan, kung saan ang bawat huni ng kuliglig, bawat ugong ng hangin, at bawat kaluskos ng mga dahon ay tila may dalang banta. Sa unang tingin, isa lamang itong kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na inabot ng bagyo habang nag-aakyat sa bundok. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unti nilang matutuklasan na may mga bagay na mas malupit at mas nakakatakot kaysa sa unos ng kalikasan, mga nilalang na sa gabi lamang naglalabasan, mga aswang na matagal nang itinatago ng kagubatan. Si Arnel at Rico ay matagal nang magkaibigan. Pareho silang mahilig sa pakikipagsapalaran at pag-akyat sa bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila akalain na ang simpleng planong overnight camping sa bundok ay magiging bangungot na hindi nila malilimutan. Araw pa lang ay ramdam na nila ang kakaibang simoy ng hangin, malamig ngunit may halong bigat na parang may nakatingin. Naramdaman nila ito habang tinatahak ang makitid na daan, kung saan ang mga puno ay tila yumuyuko sa bigat ng mga lihim na pinapasan. Ang bundok na kanilang inakyat ay kilala sa mga alamat. Sinasabing dito raw naninirahan ang mga aswang na matagal nang nanginginain ng mga ligaw na hayop at minsan, ng mga taong nawawala. Ngunit dahil sanay na sila sa mga kwento-kwento at kadalasang tinatawanan lamang ang mga iyon, hindi nila binigyang pansin ang mga babala ng matatanda sa baryo. Huwag kayong matutulog sa bundok kapag may bagyo, paalala ng isa. Pero para kay Arnel at Rico, isa lamang itong dagdag na thrill sa kanilang karanasan. Habang umaakyat sila, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Ang malalakas na hampas ng hangin ay tila ba unti-unting nagbabago, mula sa simpleng bugso, tungo sa mga pag-ungol na parang may kasamang boses. Sa bawat patak ng ulan, dumudulas ang lupa, at sa bawat kidlat, nakikita nila ang mga anino ng puno na parang mga balingkinitang nilalang na nakamasid sa kanila. Ang dilim ay lalong bumigat ng tuluyan ng lamunin ng ulap ang buwan, at wala silang ibang ilaw kundi ang maliit na lampara na nanginginig ang liwanag dahil sa malakas na hangin. Paring Rico, parang may naririnig ka ba? Tanong ni Arnel, habang pilit na tinatakpan ang kanyang lampara laban sa ulan. Nagkatinginan sila. May naririnig nga sila, isang uri ng pagtawa. Hindi ito ordinaryong tawa, kundi mahaba, malalim at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pilit nilang ikinukubli ang kaba, pero alam nilang may kakaiba sa bundok na iyon. Nagdesisyon silang magtayo ng maliit na tolda sa ilalim ng isang malaking puno. Doon nila planong magpalipas ng gabi habang humihintay na humupa ang bagyo. Ngunit kahit nakasilong na sila, hindi pa rin nila maiwasan ang kakaibang pakiramdam na may mga matang nakamasid mula sa labas. Ang mga kaluskos sa paligid ay hindi nawawala at minsan, may mga yapak na parang paikot-ikot lamang sa kanilang tolda. Sa kalagitnaan ng malakas na kulog at ulan, biglang may bumagsak na sanga sa di kalayuan. At sa sandaling iyon, sa kislap ng kidlat, nakita nila ang isang aninong nakatayo, mahaba ang katawan, paayat, at may kakaibang hubog na hindi tulad ng tao. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, tila pula, at nakatuon mismo sa kanila. Kinabahan si Rico at agad na hinila si Arnel. Pare, hindi tayo nag-iisa dito, mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Ang lamig ng hangin ay tila dumoble at ang mga kaluskos ay naging mas mabilis, mas malapit. Alam nilang hindi iyon basta hayop dahil ang yapak ay halinhinan, parang minsang naglalakad ng apat na paa, minsan na maidalawa. Sa bawat pag-ikot ng hangin, may kasamang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Kung alam ko lang na totoo ang kwento ng mga aswang, hindi na sana tayo umakyat dito, bulong ni Arnel, nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot. Ngunit huli na ang lahat. Ang bagyo ay hindi pa rin humuhupa at wala silang ibang mapupuntahan.
At sa bawat segundo, ang nilalang na iyon ay tila papalapit ng papalapit, hinihintay lamang ang tamang oras para lumusog. Ngayon, ang tanong, maliligtas ba ang dalawang magkaibigan? O sila na ba ang susunod na pangalan na idagdag sa listahan ng mga nawawala sa bundok na iyon? Ang sagot ay hindi pa nila alam, ngunit isa lang ang tiyak, ang gabing iyon ay magiging alaala na tatatak hindi lamang sa kanilang katawan, kundi sa kanilang kaluluwa, ang malakas na ulan ay hindi tumigil. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ng tolda ni na Arnel at Rico ay parang martilyong paulit-ulit na bumabasag sa katahimikan ng kanilang loob. Ngunit higit pa sa ingay ng bagyo ang pumipigas sa kanilang dibdib, ang presensyang tila umiikot sa paligid nila, na hindi nila makita ng malinaw ngunit ramdam nilang naroon. Sa bawat kislap ng kidlat, pilit nilang sinisipat ang dilim, umaasang baka imahinasyon lamang ang lahat, pero ang mga aninong sumasayaw sa pagitan ng mga puno ay laging may kakaibang hugis na hindi kayang ipaliwanag. Tahimik si Arnel habang hawak-hawak ang kanyang maliit na kutsilyo. Hindi iyon sapat para ipagtanggol sila, ngunit kahit papaano, nagbibigay ng kaunting tapang sa kanya. Samantalang si Rico naman ay nakatanaw lang sa labas, pinakikinggan ang bawat kaluskos. Pare, mahina niyang bulong, hindi normal to, ang yapak hindi ganyan ang tunog ng tao. Lumipas ang ilang minuto at biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang hangin ay tila huminto at ang mga kuliglig ay sabay-sabay na natigil. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Parang mas nakakatakot kapag tahimik, bulong ni Arnel, halos hindi gumagalaw ang labi. At doon nila narinig ang kakaibang tunog, isang uri ng pagkaluskos sa ibabaw ng kanilang tolda. Mabilis na sumulyap si Rico pataas, at sa isang iglap ng kidlat, nakita nila ang may gumagapang sa sanga ng punong pinagkasilungan nila. Mahaba ang mga braso, halos dumidikit sa lupa, at ang mga daliri ay parang kuko na kumikislap sa ulan. Bago pa man nila masiguro kung ano iyon, biglang tumalon ang nilalang pabalik sa dilim, nag-iiwan ng basang yapak na parang marka ng hayop at tao na pinagsama. Napakapit si Arnel kay Rico. Pare, kailangan nating makaalis dito bago tayo tuluyang mabitag. Ngunit saan sila pupunta? Ang daan pababa ng bundok ay malayo pa, madulas at mapanganib dahil sa bagyo. Ngunit mas mapanganib ba ang manatili roon? Habang nagdadalawang isip, napansin ni Arnel ang kakaibang pagkislap ng apoy sa lampara nila. Para bang may humihigop sa liwanag nito. At sa sandaling iyon, sa gilid ng kanilang paningin, may dumaan na anino, mabilis, payat, at may kakaibang hugis ng ulo na parang hindi tao. Ang hangin ay biglang bumigat, at ang amoy ng nabubulok na karne ay lalo pang tumindi. Arnel, naalala mo yung kwento ng lola ko? Biglang sabi ni Rico, nanginginig ang boses. Sabi niya, kapag may bagyo raw sa bundok na to, lumalabas ang mga nilalang na nag-aabang sa mga naliligaw. Hindi sila basta hayop at hindi rin sila ganap na tao. Hindi agad nakasagot si Arnel. Pinipilit niyang tanggapin na baka may katotohanan ang mga alamat na noon ay tinatawanan lang nila. At habang iniisip niya iyon, narinig nila ang isang boses mula sa dilim. Mahina, garalgal, at parang nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Mga bata, parang nanlamig ang kanilang dugo. Hindi nila alam kung imahinasyon lamang iyon o totoo, pero sabay silang napalingon. Walang tao. Tanging mga puno at makakapal na aninong lumalaban sa hangin ang naroon. Ngunit muli, dumating ang boses, ngayon ay mas malinaw. Mga bata, hindi kayo makakatakas. Nag-igting ang kaba ni Arnel. Napansin niya na ang mga yapak sa paligid ng tolda ay mas dumami. Para bang hindi lang iisa ang nilalang na nasa dilim. Isa, dalawa, tatlo maririnig ang mga yabag na paikot-ikot, pabigat ng pabigat, parang isang grupo ng mga gutom na hayop na nakapalibot sa kanila. Bigla, may malakas na hampas mula sa labas ng tolda. Halos mapunit ang gilid nito at saglit nilang nakita ang matatalas na kuko na humagod sa tela. Mabilis na kumapit si Rico sa balikat ni Arnel. Pare, lalaban ba tayo o tatakbo? Ngunit bago pa sila makapagpasya, may isa pang kakaibang ingay na narinig, isang matinis na iyak, hindi tao, hindi hayop, kundi parang sanggol na pinipilit isilang mula sa kadiliman.
Ang iyak ay pumailan lang sa hangin, sabay sa malakas na kulog at kislap ng kidlat. Nagkatinginan ang magkaibigan, parehong pawisan kahit basang-basa na sila sa ulan. Ramdam nilang hindi sila basta inaatake. Tila nilalaro sila, pinapalibutan, at hinihintay ang tamang sandali para tuluyang lunukin ang dilim. Ang gabing iyon ay hindi lamang laban sa bagyo. Isa itong laro ng buhay at kamatayan laban sa mga nilalang na hindi nila lubusang maintindihan. At habang dahan-dahan nilang pinupulot ang lakas ng loob, muling dumaan ang isang anino sa harapan ng kanilang tolda. Ngayon, mas malinaw na. Ang mukha nito ay mahaba, ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin, at ang mga mata ay pulang-pula, nagliliyab sa gitna ng ulan. At sa mismong sandaling iyon, alam nilang nagsisimula na ang tunay na bangungot. Tumitindi ang ulan, at ang bagyo ay tila sumasabay sa kaguluhang bumabalot sa isipan ni Arnel at Rico. Ang kanilang maliit na tolda ay unti-unti nang bumibigay sa lakas ng hangin at sa mga hampas ng hindi nakikitang nilalang. Ang bawat pagdampi ng mga kuko sa tela ay nag-iiwan ng hiwa, at sa bawat kislap ng kidlat ay mas malinaw nilang nakikita ang anyo ng halimaw. Mahaba ang mga paa, nakayuko ngunit kayang tumayo ng tuwid, at ang balat ay parang kulay abo na dumidikit sa ulan. Pare, hindi na to safe, bulong ni Rico, nanginginig ang boses. Kung dito pa tayo maghihintay, baka hindi na tayo makababa. Hindi agad sumagot si Arnel. Pinipilit niyang intindihin ang sitwasyon, ngunit bawat tunog sa labas ay parang nagsasabing wala na silang ligtas na lugar. At sa mismong sandaling iyon, narinig nilang muli ang iyak ng sanggol, ngunit ngayon ay mas malapit, parang naroon lang sa may pintuan ng kanilang tolda. Ang iyak ay maihalong huni, hindi normal, at sa huling bahagi nito ay nagiging parang tawa na nakakapangilabot. Napahigpit ng hawak si Arnel sa kutsilyo niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang matinis na sigaw ang umalingaw sa kagubatan. Hindi iyon boses ng bata, iyon ay boses ng babae, puno ng sakit at galit. Ang sigaw na iyon ay tila nagpagalaw sa buong paligid, dahil biglang gumalaw ang mga puno, at ang hangin ay naging mas malakas pa. Pare, naririnig mo yun, halos hindi makapaniwalang tanong ni Rico. Hindi lang isa ang nilalang dito, sagot ni Arnel, halos hindi makagalaw sa takot. May iba pa at bigla, may bumagsak mula sa itaas ng tolda, isang piraso ng basang damit, lumang-luma, na may bahid ng dugo. Halos sumigaw si Rico nang makita ito, ngunit pinigilan siya ni Arnel. Tiningnan nila ang tela at napansin na parang ito ay damit ng isang babae. Punit-punit at malansang ang amoy. Sino ang may-ari nito? At bakit tila galing ito sa mataas na bahagi ng puno? Habang naguguluhan sila, muling nagsimulang gumapang ang mga anino. Sa bawat hakbang, mas dumadami ang mga yapak. Ang kanilang paligid ay tila pinapalibutan ng maraming nilalang, at bawat isa ay may kakaibang tunog, may ungol, may halakhak, at may mga bulong na parang nagdarasal sa wikang hindi nila maintindihan. Naisip ni Arnel ang kanyang pamilya. May iniwan siyang kapatid na babae sa bayan, at naalala niya ang bilin nito, "Kuya, huwag kang magpupumilit kapag may masamang panahon." Delikado. Ngunit ngayon, habang naririnig niya ang boses ng babae sa kagubatan, hindi niya maiwasang maisip na baka isa itong kaluluwa ng nawawalang tao, baka isa sa mga hindi na nakauwi mula sa bundok na iyon. At ang ideyang iyon ay mas lalong nagdagdag ng bigat sa kanyang dibdib. Samantala, si Rico ay nag-uumpisang mawala ng kontrol. Hindi ko na kaya, Arnel. Kung mamamatay man tayo, mas mabuti nang subukan nating tumakbo kaysa dito tayo lamunin ng mga yan. Nanginginig ang kanyang boses, halatang nagigiban na ang tapang na pinipilit niyang panatilihin. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, biglang bumuka ang lupa sa di kalayuan, dala marahil ng malakas na ulan. Ang putik at mga ugat ay lumabas, at kasabay ng pagbukas ng lupa ay mailumabas na malakamay na aninong kumakapit. Parang may gustong umahon mula sa ilalim, ngunit walang malinaw na anyo. Hindi lang sila sa ibabaw ng lupa, nandito rin sila sa ilalim, mahina at puno ng takot na sambit ni Arnel. Ngayon, dalawa ang kinahaharap nilang panganib, ang mga nilalang sa paligid at ang mismong kalikasan na parang kumakampi rito. Hindi lang sila basta sinasalubong ng bagyo, ang buong bundok ay parang nagsasabuatan laban sa kanila. Muli nilang narinig ang mga yapak, ngayon ay papalapit ng papalapit.
At sa kislap ng isa pang kidlat, nakita nila ang dalawang pares ng mata sa dilim. Hindi lang pula, isa ay dilaw at ang isa naman ay kulay puti na parang walang balintataw. Ang dalawang nilalang na iyon ay sabay na nakatitig sa kanila, hindi gumagalaw ngunit nagbabantay. Dalawa sila, hindi mas marami pa, bulong ni Rico, halos hindi na makahinga. At doon nila napansin, sa bawat gilid ng kanilang paningin, may mga ulo na unti-unting sumisilip mula sa mga puno. Hindi lahat ay tao ang hitsura. Ang iba ay may mahabang liig, ang ilan ay parang lumulutang sa hangin, at may ilan na wala ng mukha kundi butas na naglalabas ng itim na usok. Ang mga sigaw ng babae, ang iyak ng sanggol, at ang halakhak ng mga halimaw ay nagsanib-sanib. Hindi na nila alam kung alin ang totoo at alin ang guni-guni. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi lang sila basta nakaharap sa mga aswang. May mas malalim pang kasamaan sa bundok na iyon at sila ngayon ang napiling biktima. Sa loob ng kanilang tolda, na halos gumuho na sa bigat ng ulan, magkaakbay silang dalawa, naghahanda sa hindi inaasahang laban. Ang gabi ay tila walang katapusan at ang dilim ay mas lalong bumibigat. At sa gitna ng kaguluhan, ang isang boses ay muling lumutang, mahina, ngunit malinaw. Isa na lang ang kailangan namin, ngunit sino? Sino ang tinutukoy ng mga nilalang? At ano ang ibig sabihin ng boses na iyon? Bago nila masagot ang mga tanong, biglang may kamay na lumusot sa loob ng kanilang tolda, malamig at mahaba, may matatalas na kuko. At doon nagsimula ang pinakamalupit na gabi ng kanilang buhay. Halos hindi na makahinga sina Arnel at Rico habang unti-unting pumapasok ang malamig na kamay na may mahahabang kuko sa kanilang tolda. Ang mga patak ng ulan ay tila hindi na basta ulan kundi mga patak ng oras na unti-unting nauubos para sa kanila. Sa bawat kislap ng kidlat, mas lalong lumilinaw ang anyo ng mga matang nakapaligid, mga pulang nag-aapoy, dilaw na parang mata ng hayop at puting walang balintatao na nakatitig ng walang kinikindatan. Ang paligid nila ay mistulang na balot ng libo-libong matang hindi kumukurap. Mabilis na hinila ni Arnel ang braso ng nilalang gamit ang kanyang maliit na kutsilyo. Isang matinis na huni ang lumabas, parang pagsabog ng hangin mula sa ilalim ng lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakikita niyang dumidikit ang kulay itim na likido sa dulo ng kanyang kutsilyo, hindi dugo, kundi parang usok na may amoy ng nabubulok na bangkay. Mabilis na umatras ang kamay pabalik sa dilim, ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa halip, mas dumami ang mga yapak, mas dumami ang mga halakhak, at mas dumami ang mga aninong dumarami sa paligid. Arnel, wala na tayong ligtas dito, bulong ni Rico, nanginginig na sa lamig at takot. Hindi kailangan nating lumaban, kahit paano, sagot ni Arnel, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang wala silang laban. Ang bagyo, ang dilim, at ang mga nilalang, lahat ay tila pinagsama-sama para tuluyang ikulong sila. Sa labas, nagsimulang gumalaw ang mga puno. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may mga aninong umaakyat at bumababa sa mga sanga. Ang mga katawan nila ay payat, mahahaba ang mga galamay, at may ilan na nakabitin na parang paniki, nakatingin pababa sa tolda ng magkaibigan. Sa bawat paggalaw nila, naririnig ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa balat ng puno. Biglang bumuka ang lupa sa tabi ng tent, at mula roon ay lumabas ang isang mukhang hindi kayang ipaliwanag, parang pinagtagpi-tagping mukha ng maraming tao, nakanganga, nakayuko, at sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi kilala. Ang bulong na iyon ay pumasok sa kanilang isipan, halos sabay nilang naramdaman na para bang hinihigop ang kanilang katinuan. Pare, may naririnig ka ba? Halos sumigaw si Rico, pinipisil ang sentido niya na para bang mabibiyak ang ulo. Pero hindi ko maintindihan, sagot ni Arnel, nanginginig, habang pinipilit na pigilan ang pagpasok ng mga bulong sa kanyang utak. Ang lampara nila ay tuluyan ng namatay, iniwan silang lubos na nakalubog sa kadiliman. Ang tanging liwanag na natitira ay ang paminsang kidlat na tumatama, nagpapakita ng mga eksenang hindi dapat makita ng tao, mga nilalang na nakaluhod na parang nagdarasal, mga kamay na nakaabot mula sa lupa, at mga aninong nakabitin na parang bangkay sa mga sanga. Maya-maya, naramdaman nilang gumagalaw ang kanilang tolda. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may nagtutulak mula sa lahat ng direksyon. Ang mga pader ng kanilang kanlungan ay unti-unting nilalamon ng mga kuko at mga aninong humahagod dito.
Halos mabaliw na si Rico at napasigaw, umalis kayo. Hindi niyo kami makukuha. Ngunit ang kanyang sigaw ay binalik ng kagubatan bilang halakhak, parang libo-libong boses na nagtatampo at sabay-sabay na tumatawa. Pare, kailangan na nating tumakbo, bulong ni Arnel, bagamat alam niyang saan man sila pumunta, may mga matang nakabantay. Hinila niya si Rico at sabay nilang pinunit ang tela ng tent upang makalabas. Ngunit paglabas nila, mas malala ang kanilang nakita. Sa ilalim ng ulan, nakatayo sa gitna ng kagubatan ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa iba. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba, halos doble ang taas ng tao. Ang mukha ay walang laman kundi isang malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin, at sa dibdib nito ay parang kumikibot, parang may sanggol na nakakulong sa loob, umiiyak, kumakawala. Napaatras sina Arnel at Rico, nanginginig sa nakita. Ngunit bago pa sila makagalaw, dumating ang bagong tunog, isang malakas na iyak ng sanggol, ngayon ay parang galing na mismo sa kanilang likuran. Paglingon nila, wala silang nakita kundi ang madilim na gubat. Ngunit ang iyak ay lumalapit ng lumalapit, at ang malamig na hangin ay dumadampi sa batok nila, tila ba may nakatayo mismo sa kanilang likuran. Hindi na nila alam kung saan sila tatakbo. Sa bawat hakbang, may kasabay na yapak sa dilim. Sa bawat hinga, may malamig na hanging dumadaan sa kanilang tenga na may kasamang bulong. At sa bawat kidlat, mas marami silang nakikitang mga nilalang na lumalabas, hindi na lang 3 o 5, kundi 12 ng mga mata at anyo na nakapalibot. Sa gitna ng lahat ng ito, ramdam nilang pinaglalaruan lamang sila. Hindi agad sila sinasalakay. Para bang may hinihintay ang mga nilalang, may ritual na hindi pa tapos. At ang gabing iyon ay hindi basta bangungot, isa itong pagsubok kung hanggang saan nila kayang tiisin, bago tuluyang bumigay ang kanilang kaluluwa. At sa pinakamasidhing katahimikan matapos ang isang malakas na kulog, muling narinig nila ang boses ng babae, ngayon ay halos nasa tabi nila lang. Huwag kayong tumakbo, wala na kayong pupuntahan. Muling bumigat ang hangin, at ang lupa sa kanilang paanan ay nagbitak, tila handang lumamon sa kanila anumang oras. Ngunit mas nakakatakot ang tanong na hindi nila masagot, kung hindi sila tatakbo ano ang mangyayari kapag nanatili sila roon. Hindi na alam ni na Arnel at Rico kung alin ang mas nakakatakot, ang mga matang nakapaligid sa kanila, ang higanting nilalang na nakatayo sa gitna ng kagubatan, o ang mismong lupa na unti-unting bumibitak sa kanilang mga paa. Ang lamig ng ulan ay parang apoy sa kanilang balat, at bawat segundo ay tila nagpapaikli ng kanilang buhay. Nanginginig silang dalawa, basang-basa, hawak-hawak lamang ang isang maliit na kutsilyo na tila laruan kumpara sa mga halimaw na nakapalibot. Pare, hindi na tayo makakaligtas dito, bulong ni Rico, nanginginig na ang tuhod. Ngunit bago pa man makasagot si Arnel, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Ang ulan ay nanatiling bumubuhos, ngunit ang mga yabag, ang mga halakhak, at ang mga iyak ay sabay-sabay na natahimik. Ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Mula sa dilim, may lumapit, hindi halimaw, hindi rin hayop kundi isang matandang babae. Baluktot ang katawan, mahaba ang buhok, at nakasuot ng basang saya na parang mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay maputi, walang balintataw, ngunit ramdam nilang nakikita silang dalawa. Bakit kayo nandito? Basag-basag ang boses ng matanda, tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi kayo dapat napadpad dito, hindi kayo ang hinihintay. Nagkatinginan sina Arnel at Rico, hindi alam kung matutuwa ba sila o mas matatakot. Sino itong matandang babae? At bakit tila alam niya ang nangyayari? Ngunit bago pa sila makapagtanong, itinuro ng babae ang nilalang na may malaking bunganga sa gitna ng kagubatan. Hindi kayo ang biktima na dapat. Ngunit ngayong narito kayo, isa sa inyo ang kailangang manatili. Isa sa inyo ang kukunin. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Arnel, halos mabaliw na sa takot. Umiti ang matanda, isang ngiting puno ng kasamaan. Hindi aksidente na kayo ang nandito. Isa sa inyo ang may dugo ng bundok na ito. Isa sa inyo ay may utang na kailangang bayaran. Nanlamig si Rico at napaatras. Arnel, baka ako iyon. Ang lola ko, lagi niyang sinasabi na may sumpa raw ang pamilya namin. Na noon pa, may ninuno kaming kinuha ng mga aswang pero nakatakas.
Baka ito na yun, baka ako ang hinahanap nila. Hindi, Per. Hindi ko hahayaan, ngunit bago pa matapos ni Arnel ang kanyang salita, sabay silang hinampas ng isang malakas na hangin na parang kamay na nagtapon sa kanila. Napahiga sila sa putik at sa muling kislap ng kidlat, nakita nila na hindi na matanda ang nakatayo. Sa halip, isa itong halimaw na nakayuko, mahaba ang liig, at ang mukha ay wala ng balat, puro bungo, puro ngipin. Ang matanda ay isa lamang pala sa mga nilalang na naglalaro sa kanila. Isa sa inyo ang magbabayad, sabay na sigaw ng mga boses sa paligid, libo-libo, parang sabay-sabay na dumadagundong. Mula sa lupa, unti-unting lumabas ang mga kamay, dami ng mga kamay na parang dagat ng mga bangkay. Hinawakan ng paa ni Rico, hinawakan din ang paa ni Arnel, sabay silang hinihila pababa. Pilit silang kumakawala ngunit walang silbi. Ang kanilang katawan ay lumulubog sa putik na parang walang hanggan. Per! Kapit ka, sigaw ni Arnel, hinahawakan si Rico habang parehong lumulubog. Ngunit mas malakas ang mga kamay na humihila. Sa gitna ng lahat ng iyon, may sumulpot na boses, hindi halimaw kundi isang bata. Kuya, mahina, malambing, ngunit puno ng lungkot. Pareho silang napatigil. Sino ang batang iyon? Kuya, bakit kayo nandito? Dapat ako ang kinuha, nanginginig si Arnel. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi maaaring totoo, pero malinaw niyang naririnig. Boses iyon ng kanyang nakababatang kapatid na babae na iniwan niya sa bayan. Paano? Paano naririto ang boses niya? Pare, halos wala ng lakas na bulong ni Rico. Hindi ako ang target nila, ikaw. Bumigat ang dibdib ni Arnel. Kung totoo ang sinabi ng mga boses, siya ang may dugong nakatali sa bundok. Ang buong paniniwala niya na ligtas ang pamilya nila ay isang kasinungalingan. Siya pala ang dapat ialay. Habang tuloy-tuloy silang lumulubog, nakita nilang nagsasayaw ang mga nilalang sa paligid. Ang ulan ay tila lumalakas pa, at ang lupa ay nagbubuka ng mas malalim. Ang mga mata sa dilim ay kumikislap sa kasiyahan, at ang halakhak ay pumupuno sa buong kagubatan. Ngayon, nakaharap sila sa pinakamasakit na desisyon, isa lamang ang makakaligtas. Ngunit sino? At paano? Sa puntong iyon, biglang bumukas ang malaking bunganga ng higanting nilalang, at mula rito ay lumabas ang isang malakas na sigaw na nagpagalaw sa buong bundok. Pumili kayo! At doon natapos ang katahimikan. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung paano sila makakatakas, kundi kung sino ang handang magsakripisyo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni na Arnel at Rico, ano ang gagawin mo? Magpaparaya ka ba para mabuhay ang kaibigan mo, o lalaban ka hanggang sa huli? Sa tingin mo, makakaligtas pa ba sila sa bangungot na ito? Iwan niyo ang inyong sagot sa mga komento. Sa gitna ng malakas na ulan at nagkakabiyak na lupa, halos wala ng lakas sina Arnel at Rico. Patuloy silang hinihila ng mga malamig na kamay mula sa ilalim, at ang mga nilalang na nakapalibot ay nag-uunahan sa paghalakhak, tila nananabik sa magiging wakas ng kanilang laro. Sa bawat kislap ng kidlat, lumilinaw ang mukha ng higanting nilalang na may malaking bunganga, parang isang dambuhalang bibig na gutom sa dugo't kaluluwa. Pumili kayo, muling umalinggaw ang boses nito, at yumanig ang buong bundok. Si Arnel, hingal na hingal at nanginginig sa takot, ay nakatitig sa kaibigan niyang si Rico. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang desperasyon at pagtanggap sa mga mata nito. Pare, ako na ang kukunin nila, bulong ni Rico, halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Kung hindi ako, ikaw ang mawawala. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi, sigaw ni Arnel, halos mapunit ang lalamunan sa lakas. Hindi ko kayang iwan ka dito. Pilit niyang hinahawakan si Rico habang sabay silang lumulubog sa putik. Ngunit mas malakas ang mga kamay mula sa kailaliman. Biglang, mula sa kaloob-looban ng bundok, muling lumabas ang boses ng batang babae. Kuya, malinaw, malapit at masakit pakinggan. Kuya, kailangan mong pumili ako o siya. Nanlaki ang mga mata ni Arnel. Ang imahe ng kanyang nakababatang kapatid ay biglang lumitaw sa mismong dibdib ng halimaw, nakakulong, nanginginig at umiiyak. Doon niya lang napagtanto ang malupit na katotohanan, ang halimaw ay hindi basta naghahanap ng biktima.
Hinahabol nito ang dugo ng pamilya niya at ngayon ay ginagamit ang kapatid niya bilang pain. Pare, tama na, humihingal na sabi ni Rico habang unti-unting lumulubog hanggang bewang. Kung ako ang magsasakripisyo, baka palayain nila ang kapatid mo. Baka may pag-asa pa. Hindi. Halos mabaliw si Arnel sa pagpili. Pare, hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaang ikaw ang mawala. Ngunit wala ng oras. Ang bunganga ng dambuhala ay bumukas ng mas malaki at ang lupa sa ilalim nila'y tuluyan ng bumigay. Ang malamig na kamay ay halos lamunin na sila pareho. Sa desperasyon, ginawa ni Arnel ang tanging naiisip niya, kinuha niya ang maliit na kutsilyo at itinarak sa sarili niyang palad. Kung dugo ang kailangan ninyo, sigaw niya, sabay taas ng dugo ang kamay, akin na lang. Ako na lang ang kunin ninyo. Palayain niyo sila. Sandaling natahimik ang lahat. Ang halakhakan ng mga nilalang ay tumigil at ang mga kamay na humihila ay biglang lumuwag. Ang higanting halimaw ay napatingin kay Arnel at sa kislap ng kidlat, nakita niya ang mga ngipin nitong nakangisi. Isa lang beses mawawala, dumagundong muli ang boses, Jiggy kayo dan pumili. Ngunit bago pa tuluyang hilahin si Arnel, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Si Rico, gamit ang huling lakas niya, itinulak si Arnel palayo mula sa mga kamay. Napahandusay si Arnel sa gilid ng basag na lupa, habang si Rico ang tuluyang binalot ng mga kamay at hinila pababa. Per! Isang sigaw ng sakit at galit ang binitiwan ni Arnel, habang nakikita ang katawan ng kaibigan niyang tuluyang nilalamo ng lupa. Ang mga mata ni Rico ay nakatitig sa kanya hanggang sa huling saglit, puno ng pagtanggap at sakripisyo. Kasabay nito, ang imahe ng batang kapatid ni Arnel ay naglaho mula sa dibdib ng halimaw. Narinig niya ang isang huling bulong, mahina ngunit malinaw, salamat, kuya, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Habang pinapanood ni Arnel ang pagkawala ng kaibigan, naramdaman niyang ang dugo mula sa kanyang sugatang palad ay tumutulo sa lupa. Bigla itong sinipsip ng basag na lupa at muling lumitaw ang mga kamay, ngunit ngayon ay siya na ang target. Napatingin siya sa halimaw na unti-unting lumalapit. At doon niya natuklasan ang huling nakakasindak na katotohanan. Ang mukha ng higanting halimaw ay nagsimulang magbago, unti-unting nagiging kamukha ni Rico. Ang mga mata, ang ngiti, ang ekspresyon, tila ba ang kanyang kaibigan mismo ang naging bagong sisidlan ng kasamaan. Salamat, Arnel, sabay ngiti ng halimaw gamit ang boses ni Rico, ngayon ay hindi ka na makakatakas. Napasigaw si Arnel, puno ng sakit at galit, habang muling bumagsak ang paligid sa kadiliman. Ang tanging naiwan ay ang etyo ng halakhak na parang walang katapusan. Ang ulan ay humupa ng dahan-dahan, tila ba unti-unting kumakawala ang bundok mula sa matinding pagkakagapos ng dilim. Si Arnel, nanginginig at halos hindi na makagalaw, ay nakahandusay sa putik. Wala na ang mga kamay na humihila sa kanya, wala na rin ang nakakasindak na dambuhalang halimaw na kanina lang ay halos lamunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang kawalan, si Rico, ang kaibigan niyang isinakripisyo ang sarili upang siya ay mabuhay, ay wala na. Halos hindi makapaniwala si Arnel sa mga nangyari. Ang huling imahe ni Rico, na hinihila pababa ng mga kamay ng kadiliman, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang ngiti nito, ang pagtanggap, at ang huling mga salitang parang halimaw na ang nagsalita, gamit ang boses ng kaibigan, lahat iyon, ay parang matalim na kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Ramdam niya na kahit nakaligtas siya sa pisikal na panganib, may naiwan namang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit na iniinda ang sakit ng katawan. Ang bundok ay tila nagbago na, ang mga puno'y muling umuugoy sa hangin, ang mga kuliglig ay nagbalikan, at ang katahimikan ay unti-unting bumabalik. Ngunit para kay Arnel, wala nang dating katahimikan. Ang bawat tunog ng dahon, ang bawat ihip ng hangin, ay parang bulong ng mga kaluluwang hindi na matahimik. Habang naglalakad siya pababa ng bundok, ramdam niya ang bigat ng konsensya. Bakit siya? Bakit hindi ako? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Wala siyang kasagutan, ngunit alam niyang iyon ang kapalarang pinili ni Rico, ang maging sakripisyo. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nananatili ang tanong, talagang ba tuluyan nang nawala si Rico?
O baka bahagi na siya ng halimaw na iyon ngayon? Pagsapit niya sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng buwan na ngayoy muling lumabas mula sa ulap. Halos mapaupo siya sa damuhan, pagod at wasak ang kalooban. Ngunit bago pa siya makapikit upang magpahinga, muling sumagi sa kanya ang imahe ng batang babae na nakita niya sa dibdib ng halimaw, ang tinig na paulit-ulit na tumatawag ng tikuya. Sino siya? Bakit siya lumitaw doon? At bakit parang may kaugnayan sa dugo ng pamilya niya? Hindi niya alam ang kasagutan, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bundok na iyon ay hindi basta tirahan ng mga mababangis na hayop o karaniwang alamat lamang. Isa itong kulungan ng mga kaluluwang gutom, ng mga nilalang na naghahanap ng kapalit. At ngayong siya lamang ang nakaligtas, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Habang naglalakad pa uwi sa baryo, nararamdaman niya na may nakasunod sa kanya. Sa bawat hakbang, may yapak na sumusunod. Huminto siya at huminto rin ang yapak. Lumakad siyang muli at muli ring may kasabay na tunog ng paa. Nang lingunin niya, wala siyang nakita kundi dilim at anino ng mga puno. Ngunit sa malayo, sa gilid ng kanyang paningin, saglit niyang nasilayan ang isang pamilyar na figura, si Rico. Basang-basa, nakangiti at nakatayo lamang sa ilalim ng anino ng isang puno. Rico, mahina niyang tawag, ngunit nang iglap siyang tumingin muli, wala na ito. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Hindi niya alam kung iyon ay bunga lamang ng kanyang isip na nababaliw sa trauma, o kung totoo ngang bumalik ang kaibigan niya, ngunit hindi na bilang tao. Ang alaala ng halimaw na unti-unting nagiging si Rico ay muling sumilay sa kanyang isipan, at napalunok siya ng mariin. Nang marating niya ang unang bahay sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. Gulat na gulat sila, dahil ayon sa kanila, 3 araw na siyang nawawala. Ngunit para kay Arnel, parang isang mahabang gabi lamang ang lumipas. Ipinaliwanag niya ang nangyari, ngunit walang naniwala. Ang sabi nila, marahil siya raw ay naipit lang sa bagyo at nagkamalay sa ibang bahagi ng bundok. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang mga sugat sa kanyang palad, ang yapak na hindi tao, at ang paglitaw ng kapatid niyang wala naman talaga roon. Kinagabihan, habang nakaupo sa loob ng kanyang bahay, hawak ang maliit na kutsilyo na ginamit niya, muli niyang narinig ang boses. Mahina, halos bulong lamang, ngunit malinaw, pero hindi pa tapos. Napatingin siya sa bintana, at sa kislap ng kidlat, nakita niyang may basang yapak ng tao at hayop na halo, nagsisimula sa pintuan ng kanyang bahay. Kung siya ang tatanungin, gusto na niyang kalimutan ang lahat. Ngunit paano kung totoo nga na hindi natapos ang bangungot? Paano kung ang kaibigan niyang si Rico ay hindi tuluyang nawala, kundi naging bahagi ng kadiliman? At paano kung siya na mismo ang susunod na target ng bundok? Ikaw, kung naroon ka sa kalagayan ni Arnel, makakatulog ka pa ba ng mapayapa? Sa tingin mo, makakaligtas pa kaya siya sa mga nilalang na iyon? O baka naman nakatakda ng sundan siya ng mga anino, saan man siya magpunta? Iwan mo ang iyong opinyon sa comments. Ano sa tingin mo, tapos na ba ang bangungot, o nagsisimula pa lang? At gusto mo bang masundan pa ang kwento ni Arnel at malaman ang mas malalim na sikreto ng bundok ng mga aswang? At tandaan mo, kung sakaling mapadpad ka sa isang bundok sa gitna ng bagyo, at marinig mong may yapak na sumusunod sa iyo sa dilim, huwag mong lingunin. Baka hindi ka na makauwi,